Naghahanap ka ba ng ibang puzzle para matutunan other than 3x3? Well, worry no more because in this video, tuturuan ko kayo kung paano bumuo ng 4x4 cube. Let's go! Nga pala, ang method na ituturo ko sa inyo ngayon ay yung tinatawag nilang Yao method. Ito ay pinopose ni Robert Yao noong 2009 at simula nun ay ginamit na ito ng karamihan ng speedcubers. Arguably, ito ang pinakamabilis na method sa 4x4 dahil sa efficiency, better look ahead at less cube rotations nito. So without further ado, let's start. So sa first step, ang gusto nating mangyari dito ay buuin yung first two centers. At in this case, dapat dalawang opposite center. Ang bubuuin natin ay yung base center tapos yung top center. Ako ay white cross only solver kaya ang base ko ay white tapos ang top ko naman ay yellow. So yun ang gagawin natin. Bubuuin muna natin yung center. Ito yung mga white center pieces. Ito, at saka ito. So ideally, ang gusto natin gawin is mag-pair up muna ng dalawang center pieces, parang ganyan. Tapos hanapin mo yung ibang mga center pieces. Ilagay natin itong center piece dyan para kapag iakyat natin dyan, mag-pair up sila. So, ganyan. Tapos nandito yung isang pinair up nating dalawang center pieces. Ilalagay natin dyan. Tapos, tataas natin. So, dito na natin nabuo yung white center. Ngayon, dito naman natin dapat buuin yung yellow center. So, good thing na meron na tayong dalawang center pieces dyan. Tapos, lalagay natin yung natitirang center pieces dito. So, lagay natin dyan. Tapos, move natin, and then ibalik yung nasira nating white center pieces. So, nasan yung isa? Ito yung natitirang yellow center piece. Tapos, lalagyan natin siya dito. So, ang gusto nating mangyari dito is, kapag minove up natin ito, magpe-pair up siya dito sa iisang center piece. So, dito natin siya ilalagay. Parang ganyan. Tapos, ibalik lang yung nasirang center pieces. So, dito na natin nabuo yung dalawang center pieces. So, yung step ay yung pagbuo ng first three cross edges. Ngayon, in this step, kailangan natin mag-pay attention sa mga edge pieces. So, ito yung tinatawag na edge pieces natin, itong dalawang to. Dahil itong mga to ay yung tinatawag na corner pieces. Isipin nyo na para siyang edge piece sa isang 3x3 cube, pero hinati siya. So, dalawa siya, dalawang pieces na orange at blue. So, ang gagawin natin dito is mag-pair up ng mga cross edges. Ito yung mga cross edges. White blue, white orange, white green, at white red. So, ang gagawin natin is hanapin sila tapos i-pair up. Nga pala, ang ginawa natin is binuo yung dalawang opposite center at ang gagawin natin kapag nasa step na to is lalagay natin sa left at right side para free tayong i-move yung U, D, at itong slice moves na tinatawag nila. At ang nakita natin ditong mga edge pieces ay itong white, orange, at white, orange. Ilalagay natin siya dito sa position na to. Tapos, ito yung isa niyang piece. So, ilalagay natin siya, pair up. Nga pala, ang white side ko is nasa left side para kapag nabuo natin yung isang cross piece, ilalagay natin siya sa white side. So, free tayo na gawin ito dahil right dominant head ako. So, nalagay na natin. Ang sunod namang nakita natin dito is yung white, blue, at white, blue. So, paano natin siya pair up? Nalagay natin siya dyan. Ganyan. Tapos, nasa opposite side sila. Pair up. Ngayon, hindi natin siya ilalagay sa harap ng orange dahil kapag makikita nyo or kapag aalalahanin nyo yung color scheme ng isang 3x3 cube, yung susunod na side sa orange ay green. So, dito siya dapat sa baba. So, hindi natin siya ilalagay dito. Lalagay natin siya dito. So, ganyan. Ganyan. Tapos, balik natin and then tuloy tayo sa paghanap ng iba pang cross edges. Ang nakita natin dito is meron tayong white, red, itong dalawang to, at meron din tayong white, green. Pero personally, ang gagawin ko dito is pair up itong white, red. So, ilalagay muna natin siya dyan. Tandaan natin na ito yung layer ng isang white cross edge. Gusto natin gawin dito sa isang white cross edge is ilalagay natin sa kabilang slice dito. Tapos, pag nasa posisyon na sila, pair up mo sila. Again, hindi siya ilalagay dito sa harap ng white-orange dahil ang opposite ng white-orange ay white-red. So, dito siya dapat nakaposisyon. So, insert natin siya dyan. At ganito yung magiging itsura niya. So, dalawang centers, tapos tatlong cross edges. Parang ganyan. Ngayon, sunod namang step ay yung pagbuo ng mga natitirang centers. So, meron tayong 4 na centers. In this step, ang kailangan mong tandaan dito ay yung, again, color scheme ng isang 3x3 cube. So, kapag nandito yung white center natin, ang susunod sa orange ay green, red, at saka blue. Dapat ganun mo i-solve yung mga natitirang cross edges. So, dito sa case na to, meron tayong nakitang green dito, tapos green dito. Lalagyan natin, pair up, para mabuo yung green center. Tapos, ibaba natin siya. Meron tayong red bar dito at meron tayong natitirang red center dito. Tapos, nandito yung natitira niyang isang red center. So, pair up natin yan. Lagyan natin sa gilid. Tapos,
ilagay natin itong red dito sa baba. Ganyan. Relatively sa green na center. So, baba natin. Tapos, ngayon, bago natin ibaba, pwede nating i-pair up na yung orange dyan. Tapos, baba natin para mabuo yung apat na centers na to. So, since madali lang yung mga cases kanina, magpapakita ulit ako ng isa pang example solve sa step na to. So, ang gagawin natin dito ay yung tinatawag na half center method. So, ang gagawin natin ay gagawa ng isang center bar. Parang ganito. Meron tayong blue bar dito. At ilalagay natin siya sa left hemisphere kung saan nandito yung mga cross edges natin. So, lalagay natin siya dyan. Bababa natin tong bar natin na ginawa. Tapos, ang susunod natin gawin is yung susunod na center niya. So, which is orange. Luckily, meron tayong nabuo na dito. So, lalagay natin siya dyan. So, blue, orange, ibababa ulit natin. At ang susunod is dapat green. So, meron tayong green dito. Meron din tayong green dito. Pwede natin siyang i-pair up. Parang ganyan. Tapos, ilalagay dito sa left hemisphere ulit. Tapos, ibababa. Parang ganyan. So, ang dapat mong tandaan dito ay meron tayong half center dito sa likod, sa baba, at sa harap. Ngayon, free na tayong i-move itong U layer, tapos itong slice na to. So, yun ang gagawin natin. Ang gagawin natin is buuin na natin yung mga half centers at pwede nating ibuuin yung nasa likod. So, meron tayong blue dito. Pwede nating i-insert sa likod dito yung bar na to. So, ganyan. Tapos, parang ganyan. Tapos, susunod naman, maybe itong orange dito sa likod or sa baba. Nalagay na, i-pair up muna natin itong dalawang center pieces. Tapos, ganyan. And then, tataas ulit ito. Tapos, pair up relatively sa blue center. Ibababa. Parang ganyan. At luckily, nabuo na natin yung dalawang centers na yan. Ngayon, kung sakali mang hindi nabuo, parang ganito, ang gagawin mo is, syempre, i-pair up itong center piece dito. Dito. So, pair up. Lagyan natin dyan. And then, pwede nating itaas na lang. Parang ganun. Pwede, meron din tayong mga case na ganyan. So, ganyan. Pair up. Parang ganyan. Or, parang ganito. So, ang gagawin natin is, pair up muna natin yan. Tapos, pwede rin nating pair up na parang ganyan. So, namang step ay yung pagbuo ng last cross edge. Ngayon, meron na tayong orange, white, blue, at white, red. Ngayon, ang natitirang white cross edge na lang ay yung white, green dito. So, hanapin natin yung mga edge pieces ng white, green. So, ito yung isa, tapos ito yung isa. Ngayon, pwede mo namang i-pair up ito ng ganito pa rin yung position, yung white at saka yellow. Centers natin ay nasa left at right sides pa rin. Pero, in my style, mag-rotate na ako, tapos ganito ko siya i-pair up. So, slice muna para kapag in-slice back natin, mape-pair up na yung white cross edge dito. So, ang gusto natin dito is ilalagay natin itong natitirang cross edge, yung partner niya, dito. So, slice muna. Tapos, ilalagay natin siya dito gamit itong algorithm na to. So, F, R prime, F prime, tapos R para mailagay yung cross edge dito. Tapos, i-slice back natin. Tapos, ilalagay natin sa baba. So, ganun natin i-solve yung last cross edge. Tapos, finally, ilalagay na natin siya sa corresponding centers. So, namang step ay yung pagbuo ng last 8 edges. Ngayon, isipin nyo na parang ito yung mga binubuo natin sa isang 3x3 cube. Ngayon, sa 4x4 naman, dalawang pieces sila. So, kailangan nating i-pair up muna sila bago tayo pumunta sa 3x3 stage. Ngayon, ang gagamitin nating method dito ay yung tinatawag na 3-to-3 edge pairing method. Ngayon, ganito siya gumagana. So, mag-slice ka muna. At in this case, pa-slice left ang style ko. Ngayon, ito yung tinatawag nating top edge at bottom edge. So, sa top edge, ito yung titignan muna natin dahil kapag ini-slice back natin itong top edge, magpe-pair up sila ng bottom edge dito. So, yun ang gusto natin gawin. Yung tignan itong top edge, tapos ilagay dito yung corresponding or partner na bottom edge niya. So, hanapin natin yung yellow at red. Where is the yellow at red? Ito. Lalagay natin siya dito. So, insert. At bago natin i-slice back, of course, maghanap pa tayo ng karagdagan pang mga edges. So, ito yung susunod na edge natin. Itong yellow at blue. At nandito yung corresponding edge niya. So, ilalagay natin siya dito para kapag in-slice back, magpe-pair up sila. Sunod naman is itong yellow at green. So, ilalagay natin siya dito. So, pwede natin gawin itong insertion method. So, F, R prime, F prime, R. Parang ganyan. Para mailagay dito yung cross edge. So, meron na tayong 1, 2, at 3 na cross edge para i-slice back. So, kung makikita nyo, nung in-slice back natin,
tatlo agad yung nabuo natin. Ngayon, since tatlo na yung na-solve natin mga edges, meron tayong edge na hindi pa na-solve dito. So, ang gagawin natin dito is papalitan natin itong edge na to. At ang ipapalit natin is dapat yung corresponding edge nito nung top edge na to. So, ilalagay natin siya dito. So, yellow-orange. Lalagay natin yung yellow-orange dito. Gamit ito. So, F, R prime, F prime, tas R. Parang ganyan. Para kapag in-slice natin, mapapair up na siya. Ngayon, kapag in-slice na natin, ang gusto nating ipalit dito sa edge na to, dahil tatanggalin natin itong nabuong edge na to, ay yung corresponding edge ng nandito sa itong top edge na to. So, ito ay red-blue. Ito yung corresponding edge niya. At ilalagay natin siya dapat dito. So, ilalagay natin yung blue-red dito. Parang ganyan. At slice back. At kung mapapansin nyo, nabuo na natin yung blue-red edge dito. Ngayon, nag-end up tayo sa dalawang hindi pa nasa-solve na edges at ito ay isang special case kung saan ilalagay natin dapat dito yung partner niya. So, imbis na itong top edge, yung partner niya ilalagay natin dito sa baba, parang ganito. Dahil wala na tayong iba pang ipapalit dyan at kapag in-slice back natin, walang mangyayari, ang gagawin natin is dapat yung corresponding edge nito ay nandito rin sa layer niya. So, kapag nakita mo to, ganito ang gagawin mo. So, slice, tapos yung flipping algorithm na pinakita ko kanina, R, U, R prime, F prime, or F, R prime, F prime, R. Parang ganyan. Tapos, slice back para mabuo yung dalawang cross edges na ganyan. Ngayon, last step naman sa pagbuo ng 4x4 ay yung 3x3 stage. So, bubuuin mo lang siya na parang normal na 3x3. So, ang nakita natin dito is itong dalawang F12 na yan. Itong dalawa. Insert sa likod. Tapos, maybe ito. Tapos, itong last pair. At kung mapapansin nyo, hindi ito isa sa mga OLL cases sa isang normal 3x3 case kasi ito ay tinatawag na OLL parity. At kapag na-encounter nyo to, itong odd na shape ng OLL, ang gagawin yung algorithm ay ito. So, papakita ko na lang sa screen. Parang ganun. Tapos, mag-end up na kayo sa normal na OLL case. So, kung mapapansin nyo, ito yung parang ganyan. At kung makikita nyo, hindi ito isang PLL case dahil hindi ito R-perm at hindi rin ito G-perm. At kapag nakita nyo itong unusual na PLL case, ibig sabihin mayroon kayong PLL parity. At ganito mo siya dapat gawin. Ganito. Parang ganyan. At kapag ka natapos nyo i-perform yung isang PLL parity, mag-end up na kayo sa normal na PLL. Parang ganyan. So, review lang sa mga parity. Gagawin mo lang yung OLL parity kapag nakakita ka ng unusual case sa OLL stage. So, ganito ko siya gagawin. So, R wide, U2. Tapos yung X move ay pupunta ka sa baba. Ganyan, rotate. R wide, U2. R wide, U2. Tapos R prime, U2. L wide, U2 ulit, tas R prime, U2, R, U2, R prime, U2, tas R prime, tapos mag-end up ka na sa familiar OLL case. Ngayon sa PLL parity naman, ganun din. Gagawin mo lang siya kapag ka naka-encounter ka ng unusual PLL case. So for example, itong case na to, imbis na supposed to be Z-perm siya, pero solve na yung dalawang phase. So, kapag nakita mo itong mga ganitong cases, ganito ang gagawin mo. So, yung 2R2 pala is ito. So, 2R2, U2, 2R2, wide U2, parang ganyan. 2R2 ulit, tapos wide U2, parang ganyan. Tapos, end up ka na sa familiar PLL case na parang ganyan. Anyway, yan lang para sa tutorial to and sana may natutunan kayo. Like and subscribe and share nyo rin to sa mga cubing friends ninyo. And as always, Keep cubing!